Magandang araw mga kakwentuhan. Naatay pagkahimuon nga game, pero para na sa atong mga viewers. Naatay i-post ang mga special words, questions, or items during the airing of this interview and future interviews. And while showing off the episode, magko-comment kami ng instructions. Kung sino ang swerteng mabunot na may tamang sagot, tagaan namo og prize worth 300 pesos via GCash. Kaya sugod karon, make sure na mapanood nyo ang buong episode ng Kwentuhan with PM Roslyn. Yung guiding principle ko is service of the people is service to God. So, hindi man tayo naging pari, pero nagiging instrument tayo para mabigyan ng magandang buhay yung mga clients natin. Tubig, gusto mo? Hindi, masarap to kasi paborito ko to. La la la, Roslyn, walang iwanan para sa sambayanan. Roslyn, la la la, Roslyn, ating kaibigan. La la la, Tara, Roslyn, kwentuhan tayo. La la la, Roslyn, walang iwanan para sa sambayanan. May adlaw mga biliranon. Ito po ang inyong abang lingkod na si Board Member Roslyn Espina Paras. Narito na naman po tayo sa isang episode ng Kwentuhan with BM Roslyn upang makapagbigay ng impormasyon na pwedeng pagkunan ng inspirasyon at kaalaman tungkol sa mga nagkalain-lain na kaganapan o personalidad sa atong mahal na probinsya ng Biliran. Mga kaigsunan ko, please help me welcome our guest for today. Way lain kundili ang atong Provincial Director sa atong Department of Science and Technology or DOST, si Sir Romy Dignos. Magandang araw, Sir Romy, and welcome to Kwentuhan with BM Roslyn. Magandang araw po sa lahat. Isang karangalan po ang imbitahan dito sa programa po ninyo. Thank you. So, first, let us get to know better the man behind DOST. Sir Romy, pakikwento naman po sa amin ang naging journey nyo to becoming the Provincial Director of DOST Biliran. Okay, so I started working sa government in 1991 ata, 1991 ba? Hindi ko naman matandaan. But I started working with the Department of Trade and Industry before I joined the OST. So it happens nga, yung supervisor ko from the Department of Trade, lumipat siya sa DOST. Okay. Kaya Binitbit kayo? Nung magkabakante naman nasa sa province of Leyte siya, naging provincial director siya ng Leyte. Okay. So I was assigned when I was in Leyte, I was assigned in San Miguel and Babatngon, both in Leyte, although taga-Biliran ako. Then, nung mayroong vacancy dito sa Biliran, na-transfer ako before I joined the DOST, no? So, na-transfer ako dito sa Kaibiran, Kabukgayan, saka Biliran yung assignment ko. Okay. Then, nung magka-open sa DOST, kinuha ko nung supervisor ko. So, I passed the interview, the examination. So, I started there in 1993. Okay. So, from DTI, contractual lang ako. Then, I transferred to DOST regular na. Oh, nice. So, bali, I got the position as Science Research Specialist 2. No? Then dati yung Biliran is only part of Leyte. So, sub-center lang yung Biliran ng Leyte. So, every time may mga event dito sa Biliran, pinapadala ko dito. So, until such time, di ba naging full-fledged province na yung Biliran, nag-create ng item. Okay. So, I was not the first staff assigned here kasi mayroong senior dati from region na transfer dito from Maripipi. Okay. So, nung mag-retire siya, so ako na yung pinalit dito. Timing naman na na-create na yung position ng Biliran. Pero yung item noon is senior. Senior Science Research Specialist. Then, ang designation niya is Provincial Director. Okay. O, Provincial Director ang designation, pero rank and file yun kasi senior lang. So, after, pila kayo isa? Nag-create ng 1997, I become senior. So full-time na ako dito sa Biliran. I only have one
contractual staff. Okay. So although may Talagang designation hirap ko, na. provincial director, pero ako pa rin yung nagwawalis, naglilinis ng CR, lahat. Tapos wala kaming service, so nakasakay lang ng tricycle. During meetings, merong binigay na motorcycle, napakaluma. Nag-iingay sa daan, tapos umuusok. Nakakahiya naman. So, until just recently, no, na nag-create ng law. Last 2002 lang naging batas yung Provincial Science and Technology Office Act. Okay. So from senior, dinisolve yung position namin, tapos ginawang chief. Pero doon sa law, chief na ang position namin, pero ganun pa rin provincial director. Provincial director. So yun, nagiging provincial director. Recently lang pala, no? Oo, yung just magkaroon ng recently. ganung Kaya, law para ang pagtingin nila sa amin, provincial director. Pero yung salary namin, walang on-file pa rin. Pero hindi naman kami humuhold sa namin. Parang Trabaho pa rin. 2022 lang talaga na-institutionalize yung DOST dito sa atin or even sa other Naglapse pa nga, places. No? naglapse pa nga yung law, hindi pinanapirmahan ni Digong. Kaya it lapse into a law. Oh, kasi 30 days, after 30 Oo. days, di ba, napag-aralan ko yan. So, yun. Ngayon, full siya, Provincial Science and Technology Office na yung province. Dati, center lang siya. Provincial Science and Technology Center lang. Ngayon, full-fledged na Provincial Science and Technology Office. Then, emphasize sa law, Provincial Director, kaya meron na kaming incentives as a Provincial Director. Hindi dati, tulad dati, wala talaga. Wala talaga. Sariling sikap pa. Plus, together with the upgrading, meron ng budget na additional. Staff. Yung plus Pati additional service. staff. Service. Plus service Yan, na. di ba? Hindi na kami Level up sumasakay talaga. sa tricycle. Level up talaga. So yun, yun. So, sir, if you don't mind me asking, ano po ang naging nyo? Ano po ang kurso nyo sa college? I graduated Bachelor of Science in Food Technology sa BISCA. Food technology. BISCA, BISCA pa yun dati. Visayas Ngayon, State University. VSU na. Then, I tried to enroll dito sa BIPSO, in-issue dati sa Masters sa Management, but based sa DOST kasi meron kaming scientific career system, dapat nasa Science and Technology yung master mo. Kaya nag-proceed ako ng Master of Science in Food Science and Technology Nice. sa BSU rin. Then after that, sa masteral ko at saka sa doctoral, DSC scholar. Wow. Kaya parang napilitan na rin. Kasi sayang yung slot. Nice. Oo. So I Okay. proceed with Master in Doctor Management, major in Food technology. management kasi. So Public Resource Management. Public resource. Pero yung course na create nasa IMSO ako ng mag-doctorate, parang compliance na lang. Doctor of Management Technology. Okay. Major in Public Resource Management. So Galing. yun. Diba? Okay. So, what personal achievement are you proud of that not many people know about? Personal achievement. Yes. Siguro, my dream is talagang to have a stable family, no? Meron kaming 4 kids, 4. Then, yung misis ko, pina-stop ko sa trabaho. At siguro yun ang nairaos namin yung pamilya, pag-aaral, kahit ako lang yung nagtatrabaho. So, from Oromo kasi siya, nasa City Hall siya nagtatrabaho dati, pinastop ko, naglipat kami dito. Kasi taga dito talaga ako. So, yun. Ngayon, graduate na yung 3, isa na lang yung nag-aaral. So, and aside from the fact na full-time ako sa work, tapos ako lang yung sole breadwinner, Yes. nairaos din namin yung pamilya. Meron akong bahay dito. Hindi ako nag-loan Wow. ng housing sa GSIS. Pautang-utang lang every year. So yun ang nag-establish kami ng bahay, sariling bahay. Ngayon nakabili kami ng sariling sasakyan. Only me ang source ng Galing, breadwinner. Talagang Ako, something to be proud of. Yes. Diba? If you don't mind me asking, ano po ang natapos ng 3? Yung Graduates eldest na. babae is accountancy. Wow. Oo, sa St. Paul's. License na po? Yes, CPA na siya and she's working outside nasa Caribbean. Wow. Nagtatrabaho. Okay.
Then yung pangalawa is electrical engineer. Nasa BIPSO siya connected ngayon. Then ang pangatlo is from UP Diliman, metallurgical engineer. Nasa Steel Asia siya nagtatrabaho. Ano po? Metallurgical engineer. Ano? Metallurgical engineering. Hirap sabihin. Tapos, babae yun Wow! metallurgical engineer. Kasi yun lang ang open nung mag-enroll sa UP Diliman. Nakapasa man siya sa UP. So, yun lang, available na slot. So, yun ang nakuha niya. And she's currently working sa Steel Asia in Batangas. And your Yung fourth? last, yun na lang ang kuhan. Pero yung mga kapatid naman yung gumagastos sa kanya. Nasa FEU siya, studying medical technology. Medtech. Sana matapos. Ang galing. Ang mahal doon. Kaya yung kapatid niya sa labas niya, yun ang gumagastos ngayon. Talaga. Oo. That's nice, no? Yung pinaghirapan mo pag-aralin yung mga anak mo. Ngayon, magaganda yung mga kurso na tapos mga successful na sa mga kanilang mga field. Tapos, tumutulong Yes po. sa Oo. kapatid nila. Na Yes hindi- po. 'Di ba? Yun ang maganda sa being a parent also, 'di ba? Yun ang how I wish, 'di ba, na parang sana all, Sana. 'di ba? Sana all ganun. No, nakakaano. Ang sarap ang Nakaka-proud. yes, sobrang proud. I can only imagine how proud you are sa Yes. mga anak mo. No? And I'm so happy for you. Thank And you your po. wife. Thank you po. No? What has been your personal philosophy in going about your duties and responsibilities being the head of DOST? Sa ngayon, we have meron kaming battle cry, tinawag namin, opening opportunities, providing solutions. Okay. So, yun. Gusto ng top management na yung DOST dapat nagpo-provide ng solutions to problems na yung kayang solusyonan ng science, technology, and innovation. Pero for me personally, yung guiding principle ko is service of the people is service to God. So, hindi man tayo naging pari, pero nagiging instrument tayo para mabigyan ng magandang buhay yung mga clients natin. Kaya, with utmost integrity, yun ang principles natin. Galing naman. Ano ba, nagplano ka ba magpare? Actually, I am serving with the Missionary Families of Christ. It's a Catholic really? community. And I'm assigned as chapter servant dito sa Naval. Nakas. So, we help couples. Yung service ko na rin sa church. Ang galing, parang all aspects, no? Complete circle, parang gano'n. Yung tawag nila, work-life or ano ba? Ang balance, work-life balance, gano'n, ano? Yes. Okay. So, now let us learn more about the institution itself. So, Sir Romy, can you discuss briefly the functions of DOST? Okay, hindi ko na siguro Marami baka. i-open yung yung anong mission, vision. Yes, Pero yes, yung yes. Pag marinig mo yung science, technology, and innovation, isang agency lang yung mandated na mag-provide ng utilization ng science, technology, and innovation. Kaya yung focus ng DOST is transfer of technology, development of technology. Yun nga ang pinafight ng department is to raise the level of investment in the government as far as science, technology, and innovation is concerned. Kasi napakalayo natin compared to other nations. No? So yun, pag marinig mo yung DOST, ang connotation yan is science, technology, and innovation. Apo. Yun. And we have a lot of programs, depende sa type ng client, no? Okay. So, I think we should go on to our next, which is, ano-ano po ang mga programa Ayun. na ipinapatupad ng inyong institusyon dito sa probinsya sa Biliran? Okay. As the provincial arm, no, of the Department of Science and Technology, meron kaming flagship program, yung depende sa classification ng client. So for the small, micro, and medium enterprises, yung mga SMEs, yung setup. Yun yung na-avail mo dati. Setup. Ano, yung Small tingko-tingko? Enterprise Technology Upgrading Program provides financial support also. Meron siyang financial component to acquire technology para ma-upgrade yung operation ng mga SMEs. Currently, we have, meron kaming up to 4 million for every year. Yun,
kasi maliit lang yung budget ng DOST, kaya as a small province, yun lang ang share namin. So we have to, parang quota namin siya. So we have to serve at least 6 firms and distribute yung 4 million. yung 4 million sa kanila. Ano hong mga negosyo ang May iba-iba yung industry, mga sectors, no? Meron tayong food processing, sa furniture. Ngayon cover na yung agriculture, then fisheries, IT, tapos pharmaceuticals, Can you give me an example ng projects. yung SME Oo. specifically Currently, yung assisted namin, yung Tulay Print Shop sa Kabukgayan, bago lang yun, mga bagong approve yun, for printing, yung mga t-shirt printing. printing Ganyan, press. oo. Pero yung mga machine na binigay namin doon, yung mga direct-to-print printing, tarpaulin printer, ganyan. Okay. Oo. Magkano yung mga ganung makina? Dito naman sa Nabal, meron tayo yung Prislid. Meron silang direct-to-film na printer. Yung total financial assistance ng DOST dyan is mga more than 1 million. Yung equipment kasi, yung cost ng equipment, umabot ng 1 million something more. Then, for example, yung sa Hilltop Resort, Asemco, familiar kayo doon. Yes. We provided them yung water purification system kasi yung iniinom nila, yung ginagamit na tubig is direct from the source. So kailangan ma-purify siya. Yes. Then to power that, we included yung solar Water pump? generator. Akala ko. Powered Kasi by uso ngayon yung solar water pump. Ang dami ko nakikita sa solar Facebook. powered yung niya. Pati yung resort, pwede sila 100% solar powered. Ah, really? Oo. That's about 1.8 million total project cost nila. Last year yun. Wow. Oo. Okay. Ano pa pong mga So para aside, yung ating mga viewers magkaroon ng okay. idea. So that's for the SME, no? Yes. Meron naman tayong mga assistants. Itong I would like to emphasize na yung setup is binabayaran nila Yes. without interest for the period of Without interest. Uy, curious. for the period of 3 years. 3 years ha. Ang napakaganda dyan is 1 year yung grace period. 1 year o, Oo, 1 year yung diba? grace period. Sanda pa. So yun, for the SMEs Dapat yan. palakihin ang pondo ng DOST eh. Sana madagdagan. Then, meron tayong financial assistance naman to the community organizations. Yung binigay natin dati sa Office of the Provincial Agricultural Services, grant naman yon. So, we have a program, we call that GIA, Grant in Aid. Actually, it's a funding mechanism ng DOST. Then, we have this program, if you see this is CEST. We call that Community Empowerment through Science and Technology. Ba? Yun, isa sa grant naman yun, binibigay sa mga Wala na bang community. kapatid yan? So yun, ang napakagandang programa kasi marami siyang area, pero grant siya. Pero binibigay doon sa mga organized communities, gaya nung doon sa Higatangan, binigay natin. Those are accessed projects, marami. Example of a project that you have given a Okay, community. Ang Higatangan is one of our focus today kasi dream namin na magiging smart island siya. So maraming investment ang binibigay ng DOST doon. So one of the project there is yung water purification. Importante. Pwede po siya, yan. Yes. dati yung balon na nasa loob ng high school, kinukunan nilang tubig pero di pwedeng inumin kasi brackish yung Yes. tubig. Kaya nilagyan namin ng water purification. So, isang component yun. Then, to protect naman doon sa beaches, kasi as experienced by Kuan, sa Boracay, di ba? Nagka-contaminate yung dagat nila. So, Yes. we promote yung EcoSep technology. Sana mag-adapt yung lahat ng mga household doon. Ang EcoSep naman is, hindi niya pinapalabas yung waste galing sa septic tank na hindi na-treat. So that pinapatay muna yung bacteria para hindi na siya makakontaminate sa dagat. So we give them the technology as part sa community assistance natin. Ngayon, we have a new project, yung protection ng yung fish marine sanctuary doon. Lalagyan sana ng warning ng mga device para walang mga intruders na pumapasok. So kasama yun sa community empowerment. Then marami pa. Dito sa mainland, sa
Sa OPAS, nagbibigay tayo ng yung pinaka-demo ng technology, yung greenhouse for season long. Pero maganda yun kasi pinapartner namin sa Office of the Provincial Agricultural So, Affairs. nag-grant. Grant yun, oo. You only do that with a government agency, with another government, or pwede rin na Mostly- private? Mostly, or mga kwan siya. Kasi yung private, kwan yan eh. nagbabaksakan? Bankable yan eh. So, we provide to the local government unit. Okay. So, yung funds, tinatransfer to the local government unit. Then, yung LGU ang magbili ng mga equipment na kailangan. Pero dapat mayroon silang identified na community. Okay. Okay. Mapupunta rin sa isang community. So, dito naman tayo sa mga sa mga students, we have scholarships. No, yan. We offer scholarships Malaking bagay po yan. Pero the problem is because that's the problem. That the challenge is that kaya ang scholarship is very competitive. So kailangan nilang pumasa sa exam. So meron tayong examination. Then malaki yung stipend. So, dapat talaga. Ngayon Magkano po mga ang nasa 8,000 na siguro per month Wow! for undergraduate. Then for masteral, parang umabot na ata ng 25,000 per month. So, Grabe naman yun. Then- Masters. Tapos mo naman. Usa pa. meron pang postgraduate, may mga doctoral pa pero yung course dapat priority. Priority merong nakalist ng Ano priority yung mga- courses. Science and engineering mostly. Ayun Courses, lang. Wala ka na. Sa scholarship. Okay. So, ang dami. How many slots yon? May scholarship na. Hindi na, ilang slots? Depende kasi sa Ang performance. undergrad. Base sa law, yung Republic Act, basta mayroong Republic Act, nakalimutan ko yung number, ang requirement niya is at least 2 scholars per municipality every school year. Kasi yung maliit lang, 16 lang. Maliit lang, pero since ang limitation kasi natin is ang budget. Oo. Pero meron namang times na kung maganda yung performance ng estudyante sa exam, lumalagpas naman tayo sa, di ba, kung ilang municipality tayo? 8. 8 times 2, 16. 16 usually. Pero minsan umabot tayo ng 20. Sa undergrad po yan. What about Undergraduate. sa masterals Sa or masteral, doctorate? wala nang exam. Interview lang. As long as you are qualified, then nakapasa ka sa admission doon sa university, accredited university, pwede ka ma-scholar. Then you are allowed by sa yung agency nyo Na mag-proceed ng May ilang scholar. slots din po yan? Wala akong natanda ang number of slots na sinabi, pero basta mag-qualify. May ano po ba? Marami. For masterals? Oo. Ako nga yung sa amin kasi every year mayroong slot para sa insider, no? So ganyan. Ako, yung masteral ko, DOST funded. Yung doctoral ko, DOST funded. Okay. Yung doctor naman, ilang slots po? Basta Wala wala talaga? akong alamang slots. Basta kung mag-qualify ka. Kasi baka dagsain kayo pagkatapos ng interview na to. Okay lang. O, diba? Kasi Kasi- magtatanong tayo, remember, may mga Oo. itatanong kami Okay. during the showing nito. Tapos kung sino yung makatamang sagot, bibigyan natin ng 300 via National GCash. program yan eh. National program. So, So, most likely, papanoorin talaga nila hanggang katapusan tong episode natin. Kaya, baka dagsain ng inyong opisina. Hindi lang ng mga pang-scholars, kundi yung mga small and medium enterprises Yes, na oh. gusto mag-loan. okay, kasi naghahanap din kami ng client. Ay, naghahanap kayo. Ayan, marami na rito. Marami na. Ang lang, importante is kasi pag sa SME, mayroong qualification din. Dapat 1 year, existing na siya for 1 year kasi upgrading siya. Then may kompleto siya ng documents, meron siyang BIR, DTI, di ba? Legit dapat. For example, sir, kanang pwesto sa palengke. Meron Pwede kasi ba yan? merong qualification nga, yung dapat processing siya. Paano Kasi process? nagpa-process siya kaya ang kailangan kasi yung pinupunduhan ng setup are machineries and okay. equipment. Hindi So, po kami dapat, kung nagpupundo. nagbibenta ka ng baboy, dapat nagpo-process ka ng longganisa. Yun, oo. So Wow. mostly yung Or mga tocino. meat processor nalimutan ko yung sa Almeria, yung meat processing niya. Lloyd's meat oo. shop.
Gumagawa siya ng longganisa. Up to now ba? Parang meron pa. Pero depende sa supply siguro ng meat nila. Longganisa, tocino. Naka-avail po sila ng loan. Oo. Okay. And they're paying na. Kunyari, kung isda naman ang ipaprocess, pwede rin. Pwede, No problem tayo doon. Mayroon ba kaming fish processing? Parang mostly yung mga fish processing namin are community-based grant. Grant. Maganda, grant. Community-based yun, association yung beneficiary. Grant. So, hindi ba bayaran? Hindi, basta grant. Pero dapat association. Pero kung private enterprise ka, mas suitable ka doon. Pero meron din nung private enterprise na wala pa nga lang siguro nag-a-apply sa inyo ng gano'n. So far, Kaya di wala kasi sa grant, walang private enterprise talaga. Kunyari, may gustong maggawa ng kanang Sardinas? Spanish sardines. Pwede. Pero sa... Di ba? Ay, yung Damo baya na mga tamban dito sa Kawayan, Kulaba. Yung pinatraining ni Governor, yung sa Kawayan yon, canning. Pero yung assistance namin doon is training lang. So yung facility... Ng pagkan. Oo, pag-process ng sardinas. Okay. Oo, pero yung equipment, hindi na kami nagbigay. Wala pa kasi yung ang assistance na hiningi doon is training lang. So wala For pa the kami. meantime siguro. Tapos hindi pala nakasugod, no? Pero parang tinulungan yata ni Gov para mag-process sila. That's good. Di ba? Magiging mahaba tong episode na to. Ang dami tanong. Hindi, okay. So, lahat na ba ng programa nabanggit nyo na po? Sige. Kami nakakaligtan. Meron pa. Actually, lubusin nyo na kasi pagkakataon na po ito. Yung mga enterprises na in-assist namin sa setup, minsan mayroon kasi silang problema sa operation. Kaya gusto nila ng consultants. Di sila maka-hire ng consultant kasi mahal yung bayad ng consultant. Okay. So, meron kaming consultancy program. Kami yung nagbabayad ng consultant. Pinapunta namin sa kanila. Pinapa-identify namin ng problema. Then, sila yung mag-identify ng solution. From DOST pa rin? Mga accredited consultants yun from SUC, from the private sector. Nice. Pero, nag-undergo din sila ng training ng DOST. Then, bahala na yung SME. Bahala na yung SME na magsunod doon sa recommendation nila. But usually, yung mga recommendations nila, magaganda talaga to improve the operation of the business. May negosyo ka na, may consultant ka pa. Ito yun. Diba? Different areas naman. Merong agriculture naman, agricultural productivity, consultant din. Mostly our consultants sa AP, agricultural productivity, are from BSU. So mga professor yun, mga experts talaga. Yes. Then merong environmental management. May mga assisted kasi kaming firms na mas mataas yung nila, yung power consumption. So nang pinakandak ng energy audit, nakita yung mga areas na pwede mag-reduce. Okay yan ha. So Lalo yun na ang dito, recommendation laki ng- nila. Pero minsan lang yung mga beneficiaries hindi maka-comply kasi some recommendations require investment talaga. Tulad ng mga food processors. Isang recommendation doon is magpa-register sa FDA. Then, marami pa kasi silang kailangan i-comply para mag-qualify sa FDA. Mabusisi. Yun. Kaya ginagawa nilang long-term yung recommendation. Kaya nila ma-accomplish in a certain period of time. Sige. Magkikita tayong muli. Okay, so where do you see DOST Biliran going in the next few years, and what legacy do you hope to leave behind? Okay, since nagiging full provincial office na yung Biliran, DOST I mean, we intend to parang institutionalize yung program. Dapat hindi lang parang haphazard ba yung project na in-implement. Dapat we follow a certain plan. Kaya we established pinut up namin yung Biliran Provincial Science, Technology and Innovation Council, which is headed by the governor, kami yung secretariat. And this coming September, we'll be planning para magkaroon ng provincial plan na related sa STI, which is mainstream sa Provincial Development Plan. Okay. Na kung ano yung mga investment na kailangan, dapat nakapaloob doon sa Focus plan. din doon. Then, ako as my personal
personal conviction, since Biliran is dalawang area, di ba? We have agriculture and tourism. So we would like to be remembered to us, to help. Kaya nagsimula na namin yung mga tourism areas na asisteran. Paano po? Yung ASEMCO nga Ayan. bigyan na namin ng kwan. We integrate green technology. Yung solar is a green technology. Sana makatulong yung DOST sa overall vision ng province. Kasi nandito kami para to support the local government. Yeah. So kung ano yung priority nila, we will support. So agriculture and tourism. So we would like to push nga, yung gusto nga namin ma-push is yung science tourism. Kaya nga I was posting about ang mga geologic locations natin. We are a volcanic island, Yes. which is potential for science tourism. Not really. Oo. Science tourism, Ano yan? Imagine kung ma-develop mo yung mga dormant critters dito, gawin mong mga tourist sites. Di ba? So, pabisita mo. Kahit mga high school students na mayroong science class, Bitano. pwede siya maging Alam ko paminsan ginagawa sa ibang lugar dyan, yung may Oo. mga bulkan, di ba? Pinapuntahan talaga ng mga turista sa ibang bansa. At sana yung natin dapat i-focus natin doon sa tourism na may family approach, di ba? Turismong pang pamilya, lahat masaya. Oo, di ba? Meron na siyang tagline. Pakiulit, sir? Turismong pang pamilya, lahat masaya. Oo, di ba? Taray. Parang Galing. kasi yung mission natin is use science development with equity. So lahat covered. Nice. Very good, sir. So, Sir Romy, since nakapagkwentuhan na naman po tayo tungkol sa mga personal na bagay nyo, pati na rin po sa mga nagkalain-lain na programa ng DOST, mapunta naman po tayo sa ating kulitan portion ng ating kwentuhan with PM Roslyn. Ang ating laro karong adlaw ay ang tinatawag na dugtungan. Yes, dugtungan. A few moments later. Okay, so Sir Romy, ang unang gagawin po natin ay babato-bato topic tayo. So kung sino yung manalo, siya yung unang kakanta. Okay, tas dudugtungan mo na lang. Sige. Okay? Bato, bato, pick. Another one. Bato, bato, pick. Ay! Ako yung una. Ikaw ang unang yung mauna. kakanta. Anong kakantahin? Ako yung i-stressin mo. Anong kakantahin? Kahit ano. Ako lang kakanta. Ikaw walang magsugod. Sugod ka ng pipila ka Okay. phrases Ano or ba? ano. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay, salamat. Yeah. Okay. Para pa sa You are the one who makes me happy. Oh, happy. Happy birthday. Walang ganda. Bawal. Ha? Bawal ba? Bawal. Happy together. Ang galing! Ang galing! Together. Together again. Oh, my dear, can't stop falling. Falling. Tama ba yung lyrics ko? Agoy. Count! Falling. Ay, sige, sige. Ito man. Wala na. Falling. Kasi falling man ang start. Kini. Sana coke ito. Coke ba? Coke ba? Baka kailangan na siya. Nice. Tama na. Thank you. Coke Zero. Wala lang sugar. Gusto ni Sir may sugar. Ngayon lang umabot ang 3 songs, no? So ba, ha? When I was younger, so much younger than today, I never really needed anybody help in any way. Anyway. Hindi pa pwedeng way na lang. Anyway.
Wala na. Anyway. Sa may anyway? Wala na, no? Wala na. Oh, painumin niyo na lang ako. Dawaton ko na lang. Mayroon bang bido dyan? Gago. Wine. Wala bang wine dyan? Wala, nagwa man. Ito, clear. Okay. Ano yan? Magsuka ni. Tubig. Alak. Mayroon pala eh. Malalasing ka ngayon. Meron pa ata. Wala na ba dyan? Okay, ako naman. Patay. Init pa. A, you're adorable. B, you're so beautiful. C, you're the cutest of them all. D, you're a dolly. Yun, Ano? dolly. Tama Dolly? ba? Tama Dolly? naman eh, no? Ano? Hindi ko alam. Dolly. Wala akong maisip I'm okay. I'm fine. Quinchana. Quinchana. Okay. Dirita. Cook pa rin. Paano masabi? I'm in danger! Parang to. Parang soy sauce ata to. Tubig, gusto mo? Hindi, masarap to. Kasi paborito ko to. Okay. Ako na? Sige. Yesterday, all my troubles seem so far away. Away. Run away. Ano ba yun? No! May ganun ba? Ha? Aw. Ito na lang ito. Parang juice ata yan. Vinegar. Lemon juice. Lemon, lemon juice. Sabay. Ika. Ako. Asip. Pituing walang ningning. Nakukubli sa liwanag at kislap ng ating pag-ibig. Pag-ibig. Pwede Englishin. Pag-ibig ko sa'yo, ko lang ibigay. Wala na. Pagkat ikaw lamang ang tanging kong mahal. Mahal. Very easy. Mahal kita, hindi to bola. Ang galing! Ang galing! Bola. Bola. Bola, bola, bola. Oh my God! Hindi na ako nanalo! Parang pabor na pabor sa akin si Lord ngayon. Okay. Hindi pala pwede Ito mag-compose. ito tayo. Okay, ito. Sama na. Sorry. Ang sarap. Sama na. Thank you. Ako! Oh my God! Sir, Congrats. Masarap naman kasi after the toyo, yung ano, For the... masarap. Ang ganda ng trending ng episodes natin ngayon, ha? Hindi ako natatalo. Nakakadalawa na. Very good. Daghang salamat, Sir Romy, for granting my request for an interview.
I really appreciate po ang pagpunta niya karon adlaw. I am so glad to have interviewed you kay nakasabot ko og atong mga viewers sa imong journey sa pagiging PD ng DOST din sa atong probinsya. And at the same time, nakahibaw pod ko og ang tanang mga viewers sa mga nagkalain-lain ng mga programa ng inyong ahensya. Sir Romy, baka pwede naman po ako makahingi ng short message from you inviting our viewers. Okay. Sa lahat po ng mga mahilig sa yung manood ng mga episodes, I would like to invite you to watch yung programa ni BM Roslyn. Napakaganda pong programa, marami pong information, yung kwentuhan ni BM Roslyn. And also inviting, pati yung mga previous episodes, maganda, panoorin nyo and makapulot kayo ng maraming information. And also the coming episodes. Yes. Thank you, sir. Sana po ay may impormasyon, aral at inspirasyon po kayong napulot sa ating kwentuhan ngayong araw. Huwag ho natin kalimutan na i-follow ang ating FB account at mag-subscribe sa atong YouTube channel na parehong Roslyn Espina Paras po ang mga account names ito. Palihog, paki-like o share din po ang ating mga posts sa mga ito upang mas dumami pa ang makakuha ng aral at katatawanan, labi na sa atong mga kaigsuunang bilirano. Muli, ito po si Rosie Espina Paras. Tara, kwentuhan tayo.